At kaugnay po sa nakaambang pagtaas ng presyo ng produktong petrolyo, makakausap po natin sa telepono si Director Rido Abad ng Oil Industry Management Bureau ng Department of Energy. Magandang gabi po, Director Abad. Si Dominic Almelor po ito ng PTV Ulat Bayan Weekend. Magandang gabi, Sir Dominic, at sa inyong programa sa ating mga kababayan. Sa nakaambang pagtaas na naman po ng presyo ng produktong petrolyo itong papasok na linggo, may siguradong presyo na po ba tayo, Director, kung gaano po kalaki yung itataas? Well, for now, may estimate tayo at ito'y mas naklaro ho. Ang estimate natin dyan ay hindi ho bababa ng 70 centavo yung increase dun sa gasoline. Dun ho sa diesel and kerosene, ngayon ho, ang estimate natin parang aabot ho yan ng hindi sobra ng 50 centavo. But may possibility ho na baka mababa pa, pero may possibility talaga na increase ho tayo dun sa dalawang product next week. Director, ano-ano po yung mga dahilan ng pagtaas at bakit hindi po na-sustain yung rollback doon po sa nakalipas na 2 linggo, Director? Well, fundamental, napakahina ho talagang demand at medyo malakas ho ang supply. Ang atin ho, yung mga ibang factors na nasabi ho, temporary ho lang yan. At ito yung pinakamalaki hong factor talaga na naka-apekto ho ngayong week, yung ginawang pagbawas ng US Federal Reserve doon sa interest rate of around 60 basis points. Yung pagbaba na yan lang ho ang tipo talaga na fundamentally naka-apekto. Pero hindi ho nababago yung fundamental trend na sinabi ko mga 2 weeks ago na sunod-sunod na ho itong inaasahan nating bearish, yung mahinang palo ng price dun sa petroleum products. Kaya ako, I still believe, Sir Dominic, na towards the end of the year, unless mayroon hong kakaibang mangyayari sa supply and demand, mukhang ang trend ho talaga ay pababa ang price. Sir, malaki po ba yung itinaas ng presyo ng langis itong mga nakaraang trading? Well, ito lang ho naman ay ang tingin ko, Sir Dominic, hindi ho ito masusustain po habang nandyan ho yung fundamental weakening, yung paghihina ng demand. Medyo maayos ho ang supply. Ito ho talaga ay dala ho talaga lang ng pansamantalang effect nung pagbabawas nung interest rate nung US Federal Reserve. Nagbawas ulit sila ng 50 basis points at bigla hong sumigla ng pansamantala yung presyo ng petroleum products. Pero again, hindi ho ako optimistic na masusustain ho yung mga increases for the next weeks. Baka ho magkaroon ho ng tsansa uli na magka-rollback ulit tayo sa mga susunod na mga linggo. Director, ano po yung inaasahan natin na magiging mga senaryo ngayong bear months na po pagdating sa demand sa langis? Ano po yung tinitingnan nating epekto dito sa atin dito sa Pilipinas, Director? Mukhang maganda ho ang ating trend papuntang end of the year. Medyo mahina ho yung demand. Maganda ho ang supply. Kaya ang suspetsa ko ho talagang aasahan natin yung ganitong level na medyo mababa ang magiging price towards the end of the year. Again, Director, sa inyo pong pagtaya, masusundan pa kaya itong oil price hike o may posibilidad po tayo naman ng rollback sa mga susunod na linggo? Mukhang malaki ho ang tsansa na masusundan ho ng rollback. Pero Sir Dominic, ang ating price ho ngayon ng crude oil ay nasa 77 to 78 US dollar per barrel. Ang mga analyst ho nagsasabi na pwedeng hong bumaba ito, pero medyo mahirap ho na umabot pa below 70. Below 70, so mayroon pa ho tayong pinag-uusapan dito mga 8 US dollar per barrel na pwedeng ibaba. Pero hindi ho mukhang mahirap bumalik sa 60 US dollar per barrel territory. Ang magandang balita lang ho dito towards the end of the year ay kung nandyan po tayo sa 70 US dollar per barrel, mami-maintain ho yung ganitong mababang price. If you notice, kung maalala nyo yung nasa June, July, umabot ho tayo ng mga 94
US dollar per barrel. Tayo ngayon ho nasa 77, 78 US dollar per barrel na lang ho tayo. So maganda hong presyo 'yan at medyo may pagbaba na ho talaga kaysa sa mga nakaraang mga buwan. Director, karagdagang mensahe na lang po sa ating mga kababayan, lalo na po doon sa mga umaasa na talagang dapat tuloy-tuloy na itong pagbaba ng presyo ng produktong petrolyo dito sa ating bansa. Director. Well, sa magandang balita na ang trend ho talaga papuntang year-end ay talagang mami-maintain ho yung mababang price sa liquid petroleum products. Pero ito hong kabaliktaran ho ito sa LPG, medyo may aasahan ho tayo mga maliliit na increases towards the end of the year kasi nga pumapasok na ho yung Northern Hemisphere countries sa winter period. Pag pumasok na ho dyan, lumalakas ho ang demand sa LPG. Kaya medyo aasahan po natin na pagdating ng October, November, December, medyo may mga pagtaas ho doon sa price ng LPG. Sana po, Director. All right. Maraming salamat po, Director Rido Abad ng Oil Industry Management Bureau ng Department of Energy.